Ang kapalaran ng taksil, gawa 1:12-20. Pagkatapos nito, bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok na tinatawag na Mount of Olives na malapit sa lungsod, mga kalahating milya ang layo. Pagdating nila, umakyat sila sa silid sa itaas na tinatawag din nating upper room, kung saan sila nananatili. Naroon sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Simon na tinatawag na Makabayan, Zelot, at Judas na anak ni Santiago. Lahat sila ay may iisang puso at patuloy na nagtitiyaga sa kananalangin kasama ang ilang kababaihan, si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Sa mga araw na iyon, tumayo si Pedro sa gitna ng mga kapatid. May humigit kumulang 120 na tao ang naroon at sinabi, "Mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan na ipinahayag ng banal na espiritu sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas, na siyang naging gabay ng mga umaresto kay Jesus. Siya ay kabilang sa amin at may bahagi sa ministeryong ito. Ang taong ito ay bumili ng isang lupain gamit ang kabayaran sa kanyang kasamaan at siya ay bumagsak ng pasubsob, pumutok ang kanyang katawan at lumabas ang kanyang mga laman loob. Naging kilala ito sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem, kaya tinawag ang lupang iyon sa kanilang wika na Akeldama, ibig sabihin, bukit ng dugo. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, maging wasak ang kanyang tirahan at huwag nang may tumira doon, at ang kanyang tungkulin ay kunin ng iba." Paliwanag. Bago natin tingnan ang kapalaran ni Judas, may ilang mahalagang bagay na mapapansin sa passage na ito. Una, Sabbath day's journey. Para sa mga Hudyo, ang Sabat ay araw ng pahinga, bawal magtrabaho. May limit din ang paglalakbay, hanggang 2,000 cubits lang, mga kalahating milya. Iyon ang tinatawag na Sabbath day's journey. Ikalawa, pagbabago ng pamilya ni Jesus. Kapansin-pansin na kasama na ngayon ang mga kapatid ni Jesus sa mga alagad. Noong nabubuhay pa si Jesus, minsan ay hindi sila naniniwala at tumututol pa. Mark 3:21. Pero posibleng ang kanyang kamatayan ang nagbukas ng kanilang mata at tumama sa kanilang puso. Isang bagay na hindi nagawa kahit ng kanyang buhay at mga himala. Ikatlo, maliit na simula ng iglesia. May 120 lang na disciples. Sa population na humigit kumulang 4 milyon na Hudyo noon, napakaliit nito. Ibig sabihin, sobrang liit ng simula ng Christianity. Parang 300 Christians lang sa isang malaking lungsod o 12 lang sa isa pang city. At ang 120 na ordinaryong tao na ito ang inutusan na i-reach ang buong mundo. Maaring ikaw lang ang Kristiyano sa school mo, sa trabaho, sa circle of friends mo. Pero tulad nila, ginamit sila ng Diyos kahit maliit ang simula at pwede ka ring gamitin. Ang kapalaran ni Judas. Ang eksaktong detalye sa Greek ay medyo hindi malinaw, pero sa Mateo 27, malinaw na si Judas ay nagpakamatay. Maraming posibleng dahilan kung bakit niya ipinagkalulo si Jesus. Una, outsider siya. Ang Iscariot ay maaaring ibig sabihin ay taga-Keriot, ibig sabihin siya lang ang hindi taga-Galilee. Posibleng nakaramdam siya lang pagka-isolate at bitterness. Ikalawa, self-preservation. Maaring prinotektahan niya lang ang sarili niya, pero kalaunan nakita niya kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ikatlo, pag-ibig sa pera. Ipinagbili niya si Jesus sa 30 pirasong pilak, napakaliit na halaga. Isa ito sa pinakamasamang deal sa history. Ikaapat, galit kay Jesus. Hindi niya kayang itago ang puso niya kay Jesus. Nakikita ni Jesus ang tunay niyang kalagayan. Posibleng nauwi ito sa galit. Ikalima, political expectation. Ang Iscariot ay maaring konektado sa dagger bearers, mga militanteng nationalist. Baka inaasahan niyang magiging political leader si Jesus. Nang hindi ito nangyari, nadismaya siya at nagtaksil. Ika-anim, pinilit niya Jesus kumilos. Pinakaposibleng dahilan, hindi niya gustong mamatay si Jesus. Gusto lang niyang pilitin si Jesus na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pero nagkamali siya at nang nakita niyang mali ang nangyari, nilamon siya ng matinding pagsisisi. Anuman ang dahilan, si Judas ay naging simbolo ng pagtataksil. Isang matinding warning para sa atin. Walang kapayapaan ang taong tumatalikod at nagtataksil kay Kristo. Ikaw ba, tatalikuran mo rin ba si Jesus? Maikling group discussion ngayong araw. Paano natin maiiwasan ng unti-unting paglayo kay Jesus sa araw-araw? Babasahin namin ang iyong sagot, kapatid. Shalom.